Isang mapagpalang oras buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ating mga coordinators ng Philippine Deuterium Divine Wealth Association Incorporated, saan man kayo naroon sa buong Pilipinas. Isang magandang umaga po, magandang gabi o magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Ate Dina, itong aking pag-vlog ngayon, meron akong nais nga sasagutin ng mga issues. Ito kasing ating PDDY, meron tayong mga membership card na nagkalat ngayon sa ating Pilipinas. Hindi natin po ipagkaila. Sa 2 years operation ng ating association nga PDDY, malaki na po ang ating pamilya. Meron na tayo halos bawat lugar sa buong Pilipinas. Hindi na nga lang natin pinangalandakan ito sa FB social media kasi hindi naman tayo pang politiko na magpapabango na meron tayong target nga makapwesto sa ating pamahalaan para iba po ang pakay ng ating association. Okay, no? So sa ating mga member dyan sa Bacolod, dyan sa Bukidnon, lalo na sa Surigao, dito ngayon sa Cebu, meron akong mga nabasa sa mga FB, mga miyembro ng PDDY, nanghingi ng updates at saka kailan daw ang ayuda, kailan ang payout, kailan ang tulong pinansyal na makukuha nila. Ito mga bagay na ito, bigyan natin ng linaw kasi na-misinterpret tayo ng ating mga miyembro. Nag-aantay sila ng ayuda. Itong mga ito, dapat nating bigyan ng linaw para maintindihan nila para saan yung mga hawak ninyong ID. Kaya idaan natin ito sa vlog para na rin sa lahat. Okay po, no? Ito kasing kwento ng ayuda, actually hindi ayuda yung ating programa ng PDDY. Bigyan ko ng linaw. Isa-isahin kong sasagutin ng inyong mga katanungan sa pamamagitan ng kwento kung ano talaga yung tunay na konsepto ng ating association. Ito kasing kwento ng ayuda, nagsimula ito sa isang matanda dyan sa Calamba, Laguna. Actually, chismis lang ito eh. Naririnig lang niya nga mayroong mga suggestion nga kung maaari magpapaayuda dito sa main office. Ngayon, ginawa niyang chismis. Tumatawag ito sa Biliran, sa Region 8, sa Region 11, tumatawag sa Barm area, tumatawag pati sa Davao del Norte sa Davao del Sur. Lahat po. So, naging chismis ang ayuda sa PDDY. Ang ating mga miyembro kumukuha kasi ang pagkakaintindi nila magpapaayuda ang PDDY. Ngayon, naka-move on na tayo dito kasi nangyari ito noong 2022. At meron pa itong petsa. Buwan daw ng Disyembre, magpapaayuda ang PDDY. Sumura noong mga October, November, December, umuusok ang ating mga telepono sa mga miyembro nga humingi ng ayuda. Pero naka-move on na tayo doon. 2024 na ngayon. Kaya lamang ito'y nabuhay muli ang issue ng ayuda dahil meron tayong record, nakuhaan na natin ito ng record dito sa, kung ako nagkakamali, Kauswagan, Lanao del Sur o del Norte. Isa siyang municipal coordinator. Ang kanyang orientation, marami daw pera si Attorney Puli, ang ating legal counsel nga ipamimigay at pinirmahan na sa taong bayan. Mali po yun. Kayo mga tao nga nakakarinig nito, naghahabol tuloy at naghahangad. Kaya, mali po, no? Na misinterpret tayo. Kaya tayo gumagawa ngayon ng board resolution na yung mga orientation nga hindi consistent sa advokasya ng PDDY, magkaroon tayo ng disqualification. Okay. So, para sa linaw ng lahat, ito'y correction, no? Iko-correction natin ang lahat. Kaya sa mga membro, makikinig kayo. Lahat po sa buong Pilipinas, lahat ng mga coordinators, susundan ninyo yung ating mga paliwanag. Ating itama po, ano ba yung layunin ng ating association? Para saan yung ating mga ID? Itama ko at buksan ko ang pangunawa ng ating mga miyembro. Ang PDDY ID card nga hawak ninyo
At hawak ko rin ngayon, babasahin ko ha, kung anong nakalagay dito. Membership card for lifetime benefits. Nagpapamiyembro kayo para sa lifetime nga benepisyo. Hindi po minsanang ayuda. Katulad ng ginawa ng mga politiko, hindi po ganun. Okay, no? So, anong klaseng benepisyo ito? Saan galing at bakit? Isa-isahin kong sasagutin, no? Okay, habang magkakwento ako sa inyo, may intindihan ninyo ang lahat. Itong ating yaman ng Pilipinas, punong-puno ng kayamanan ng Pilipinas. Sabi nila mayaman ng Pilipinas, agree ako doon. Wala tayong pag-uusapan. At itong yaman natin nga, alam niyo itong kwento ng deuterium, umuuga ngayon ito sa buong mundo. Umuuga ito ngayon sa buong Pilipinas. Kasi kahit mga scientist, kahit ang ating Ferdinand Marcos, kahit ang ating Pangulong BBM, naniniwala po dito. Ang ating unang ginang nga Imelda Marcos sa panahon noong 1986, naniniwala siya dito. So itong kwento ng issue ng hydrogen, deuterium gas, na siyang divine wealth, ito ay makukuha lamang sa Pilipinas. Mag-research kayo. Hindi lang din ako nagkukwento ninyo dito. Open ngayon ang ating mundo. Open ang YouTube. Magkwento kayo. Mag-research kayo sa kwento ng deuterium. Dito, kanya-kanyang opinion. Maraming hindi naniniwala. Maraming naniniwala. Yung mga hindi naniniwala, konti lang sila. Kasi even ang mga scientist, nakikita dito nga nasa Pilipinas. Okay. Nagsulputan ng maraming grupo. Gumagawa sila ng mga grupo, actually meron sa Surigao. Sila lang daw makapagbukas ng deuterium. Meron sa Pangasinan, deuterium din. Ang ating unang girang Imelda Marcos, meron din deuterium Luzon. Mag-research kayo. Maraming mga grupo ngayon nag-claim na sila lamang ang magpagbukas ng deuterium. Yaman ito ng Pilipinas po. Actually, divine wealth, ito ang tandaan ninyo. Sa Diyos po ito. Mayroong pakay ang Diyos sa sanglibutan at mayroong tamang tao na magbukas nito. Kung ang isang grupo nga magbukas nito, nga pangsarili lamang yung kanyang layunin, hangarin, hindi ito bibigay ng Diyos. Dahil para mabuksan ito, kailangan ang magbukas nito yung tamang tao. Kailangan ang magbukas nito, meron siyang programa nga pakinabangan ito sa lahat ng mga Pilipino. Hindi po susuluhin. Ang negosyo na ito hindi dapat susuluhin. Kasi ihinanda ang kayamanan na ito ng Panginoong Diyos, meron siyang tumbok na mga tagapagmana. Tandaan natin ang deuterium, kayamanan ito ng buong mundo. So, ibibigay na ito sa tamang tao. Ang tamang tao nga bibigyan nito, binanggit na po niya sa bilang mananampalataya, alam nating lahat. Mayroong pinapangakuan ng Diyos nga tamang tagapagmana. Sino ang mga ito? Yung mga hubad, uhaw at gutom. Pinapangakuan ng Diyos nga ang mga gutom bubusugin, ang mga uhaw painumin, at ang mga hubad bibihisan. Sino bang mga ito? Ito ang 70%, lampas sa kalahati ng Pilipinas ngayon gutom. Sa taas ng inflation rate, kulang po ang kinikita. Uhaw. Uhaw po sa hustisya. Injustice po. Sometimes, ang buhay po injustice. Uhaw sila sa mapagkalingang kamay. Uhaw po sa hustisya. At meron rin tinatawag na hubad. Sino yung mga hubad na ito? Mga Pilipino ito nga halos walang puwang sa bayang Sinilangan. Itong bayang Pilipinas. Ito yung mga nakatira sa ilalim ng tulay.
Ito yung mga taong tumbok na tagapagmana nga gusto ng Diyos kung sakaling mabuksan ang kanyang kayamanan, manamanahin ito sa tamang tao. Kailangan mailigtas o pantay-pantay nga maghati dito ang mga Pilipino. So dito, sa Pilipinas, mayroong programa. Okay, no? Hinain o pinadala ng Diyos ang isang ina ng bayan. Bakit natin tinatawag siya ng ina ng bayan? Ang pangarap niya, ang programa niya, nga sana itong kayamanan ng Panginoong Diyos na bigay niya sa mga Pilipino, sana mapakinabangan ito ng tama. Okay. Kailangan ilapat ang isang programa nga ang mga 70% gutom, uhaw at hubad sa bayang ito makikinabang din sa kayamanang deuterium na ito. Hindi po ito masolo ng sino man dyan nga may pangsariling interest. So, dito sa Pilipinas ngayon, mayroong paghahanda. Paparating ang kayamanan ng Diyos, kaya hinahanda ngayon ang isang programang benepisyo. Pattern ito sa Saudi Arabia. Kwento ng kaunti. Ang Saudi Arabia, isang bansang napakayaman. Tandaan natin, napakayaman ang Saudi Arabia dahil sa langis sa gitnang silangan. 16 countries ang oil producing dyan sa gitnang silangan po ang langis. So ang mga Arabo, example lang to ha, napagpintuhan lang natin. Ang mga Arabo, sobrang yaman po. Kasi ang kita ng kanilang bansa, equally divided sila. Yung mga senior doon pwedeng mag-round the world. Yung mga bata doon na pinapanganak, may share sa kita ng kanilang bansa. Kaya wala doon nagugutom. Okay, no? Pero, teka muna, hindi ibig sabihin na Arabo ka, pinamudmud doon ng pera sa mga Arabo. Hindi po. Mayroon silang tinatawag nga pagkakakilanlan. Mayroon ding preparation. Yung bata doon nga ipapanganak, binigyan nila ng ID. May ID. Pagkakakilanlan. Para magipag-transact ka sa kanilang government, ay meron kang ID, hindi naman pwede Arabo ako, ay ako ay kukuha ng aking benepisyo. Hindi po. Mayroong tinatawag nga credential. May proseso. Okay, actually, balita ko ha, meron silang Ikama ID. So, bawat citizen doon, mayroong pagkilanlan nga sila ay Arabo. Normal po yon. Kaya ngayon dito sa Pilipinas, meron tayong paghahanda. Piniprepare natin ang mga Pilipino kasi yung pattern ng benepisyo doon, dadalhin natin sa Pilipinas. Pattern lang po ang ating gagawin. Kaya sa Pilipinas ngayon, bilang paghahanda, preparation. Nagkaroon din tayo ng ID system sa mga Pilipino. Okay, no? ID system. Pagkilanlan nga ikaw ay beneficiaries. Tagapagmana, tagatanggap sa paparating na yaman ng Diyos nga bubuksan sa Pilipinas. So, dahil mayroong preparasyon, kasi kung anong nangyari sa, alam ba ninyo, na kung anong mangyari sa Arabo nga sobrang yaman, ganun din sa Pilipinas? Kasi, sa ibang pagkakataon, pag-usapan natin, bakit nga ba kailangan gawin ito ng mga Pilipino? Focus muna tayo dito sa ating preparasyon. So sa Pilipinas, para matupad na ang mga Pilipino ay pantay-pantay nga makinabang dito, mayroong paghahanda ngayon sa mga Pilipino. Binibilang natin ang mga Pilipino sa pamamagitan sa numero na nasa ID. Ano ito? Philippine Deuterium Divine Wealth
Association Incorporated ID card. Magpa-member kayo dito para makakakuha kayo ng numero. At hindi pwedeng dalawa-dalawa, isa lang po ang numero ng bawat tao. Ito magtuturo sa inyo nga kayo ay beneficiaries. Isa sa makinabang kung mabubuksan na po yung deuterium, yaman ng mga Pilipino. Okay. So may plano. Hindi pwede magic. May plano. Ang plano inilatad ng isang ina ng bayan. Alam ba ninyo ang programa na ito? Galing ito sa puso ng isang ina. Example ko sa inyo ang puso ng isang ina. Ina lamang ang nakakaramdam sa hinaing o hinagpis ng isang anak. Handang ibigay ang buhay ng kanya ng isang ina sa kanyang mga anak, lalo kung ito'y nagugutom. Ang puso ng isang ina, tinatanim yan ng Diyos. Instinct po yan. Hindi lang po tao. Mula sa hayop sa gumagapang sa lupa, sa tubig, sa kalangitan, sa mga ibon, basta ina, motherhood and fatherhood. Hindi matiis ang gutom ng kanyang anak. Nakita ng isang ina na itong paparating na kayamanan ng Diyos, dapat makinabang din dito yung mga nagugutom. Kaya, ang ating ina ng bayan ang nagkasa ng project na ito. Alam ba ninyo ang ating ina ng bayan? Isa siyang batikang abogado. Ibinigay ang kaniyang sarili. Ang isang abogado, no, para makuha mo yung perma ng isang abogado, ay magbayad ka. Napakamahal ang perma ng isang abogado, lalo kung di kang pamilyang abogado. Pwede kayo mag-research sa Google kung sino ang isang abogado nga nagkasa ng project na ito ngayon nga aariin ng mga Pilipino. Ang perma ng isang abogado para ipagkatiwala niya ito sa iyo ay dapat credibility niya ito eh. Pag pumirma ang isang abogado, ibig sabihin, hands-on siya sa kanyang mga sinasabi. Hands-on siya sa kanyang mga ibigay ang perma. Sa PDDY ID card, makikita ninyo ang perma ng isang abogado. Makikita ninyo ang kanyang mukha. Isang di kampanilyang abogado, isang batikang abogado. Abogado siya ng ating late Ferdinand Marcos Sr. Naroon siya nung i-project sana yung deuterium na ito. Pangarap kasi ito ng ating dating Presidenteng Marcos. Ibig niya yayaman ng mga Pilipino, yayaman ng mga Pilipinas sa kayamanang deuterium na ito. Kaya ang kwento nito, 1986 pa. Okay. So ang mga plano, hinain. Buo ang plano ngayon para sa mga Pilipino. Hinain ito ng isang ina na ang nakikita niya nga dapat ang deuterium na ito, ang makinabang nito ay ang mga kapuspalad, mga karapat-dapat ng mga katanggap ng tulong sa bansang Pilipinas. Sa paghanda ng plano, hindi po magic, may mga hakbangin. Hindi po pwede nga plano agad-agad. Okay, no? Ang plano para aariin ito ng mga Pilipino, may mga hakbangin tayong gagawin. Meron ako example sa inyo. Example lang to. Mayroong isang ama. Magbigay siya ng mana sa kanyang mga anak. Last will and testament. Ngayon, pag sakaling ang ama ay magbigay ng pamana, ito mga anak nga pinamanahan ay walang pakialam. Tama, no? Hindi pa naniniwala. Marami pang mga chismis. Ano gagawin ng ama? I-donate na lang sa iba.
i-donate na lang sa mga mas nangangailangan pa. Kaya kung sa Pilipinas, gipamanahan tayo ng isang napakalaking kayamanan, so dapat ang mga Pilipino, mayroong moves, mayroong hakbang para aariin natin ang sariling atin. So katulong natin ng isang abogado, hindi tayo mapariwara. Kasi under tayo sa supervision ng isang abogado, ano ang gagawin ng mga Pilipino para mamana natin ang kayamanan nga para sa atin. Ang plano nilalatad, ganito lang kasimple. Itayo ang isang malaking korporasyon nga magninegosyo sa deuterium na yaman ng Pilipinas. At ang korporasyon na ito kailangan pagmamay-ari ng mga Pilipino. Pagmamay-ari ng mga Pilipino ang korporasyon nga magnegosyo ng deuterium. Na ang kita ng korporasyon na ito ay mapupunta doon sa mga Pilipino nga may-ari. Paano ka magiging may-ari kung hindi ka kabilang sa korporasyon na ito? Okay. Ang hakbangin ay ganito. Ito yung mga plano. Pag naitayo na yung isang korporasyon, ililinawin natin, no? Kasi dito nagkaroon ng kalituhan ng mga tao. Ito kasi, no? Ito ba ay government project? Itayo ang isang korporasyon, nga korporasyon ng mga Pilipino, hindi ito government project. Kasi, ito yung i-updates ko sa mga PDDY, no? Ang PDDY, hindi to, isa itong association sa ngayon. Narehistro tayo, February 15, 2022, bilang isang association. Association lang muna. Non-profit, walang kita, walang negosyo, walang income. Ang trabaho ng asosasyon, ipaalam sa mga Pilipino. Lahat. I-ready yung mga Pilipino, bibilangin ng Pilipino. I-associate muna natin. Pag nabuo na yung ating association, ayon sa batas ng Pilipinas, allowed ang isang association o isang non-government organization para mag-apply ng secondary license for business. Pag nabuo natin ang ating target, ang target ng ating association nga makukuha, yung 70% na kapuspalad sa Pilipinas. Meron pang programa dito. Ang programa dito, kasi ayon sa survey ng NIDA, ang 70%, umakyat pa nga ang bilang nito ngayon sa pagtaas ng inflation rate. Iyan ang mga kapuspalad, yung mga may kita pero kulang. Nabubuhay sila pero kulang. Aside from this 70%, meron tayong 18.9% na extreme poverty. Yun bang wala na halos kinakain? Ang pangarap ay mabusog lamang sa isang araw. Yung mga walang-wala talaga, isang kaig, isang tuka. Halos walang kakainin maghapon. Sa ating programa sa PDDY, yung mga lahat ng mga extreme poverty, pabayaan mo ninyo, matik po sila member ng ating korporasyon. Last move ng ating korporasyon, marami tayong coordinators, diba, buong Pilipinas, kukunin natin sila lahat, libre silang lahat. Pero kailangan mabuo muna natin, unahin muna nating buuhin itong 51% na poverty line. Anong pakay po natin? Aariin natin ang ating kayamanan. Isa itong pader nga mag-protection sa ating kayamanan kasi kung hindi natin gagawin ito, tandaan natin, papasok sa ating bansa ang lahat ng mga private investor ng mga may pera sa ibang bansa papasok sa Pilipinas kasi ang deuterium na ito susunod nga enerhiya sa buong mundo.
kung wala tayong korporasyon nga sariling atin nga magnegosyo sa ating kayamanan, paano? Hindi kaya tayo magiging karabaw sa mga dayuhan nga magninegosyo sa ating kayamanan sa Pilipinas. So, pag nabuo na yung ating korporasyon, pag nakuha na yung target natin nga magiging may-ari sa korporasyon, buo na. Makipagkasundo tayo sa ating gobyerno. Dito ang katanungan papasok. Teka muna, hindi ba ito government project? Hindi ba dapat gobyerno ang gumagawa nito? Yes, of course. Pero ito yung ating pag-usapan. Ayon sa ating batikang abogado ha, yung ating mga legal counsel, grupo ng mga abogado, sa pagungula ng ating inang bayan. Ayon sa kanilang paliwanag, ang ating gobyerno bawal magnegosyo. Ang trabaho nila, ruling sa government side, tagapagpatupad ng konstitusyon, bawal silang magnegosyo, pero pwede silang magbigay ng permit sa mga nagninegosyo. Okay, no? At sa mga nagninegosyo, mayroon ding mga kategori, kinakategorize nila yan. Kung ito ay mga common nga business, tax bilang Pilipino. Kung ito ay mayroong tungkol na sa Oil Exploration Act, meron tayong naibatas nga naging presidential decree noong 1972, yung 60-40 law. Kaya, may example tayo dito, katulad ng Malampaya. Pumapasok sa Pilipinas ang isang private investor. Nagninegosyo sila sa kayamanan ng Pilipinas. Hindi negosyo ng gobyerno ng Malampaya ha. Private investor, the Royal Dutch, nagninegosyo sa Pilipinas sa ilalim ng 60-40 law. Ibig sabihin, 60% ng kikatain ng gobyerno ng Pilipinas, ang 40% ang mapupunta doon sa private investor. Kaya hindi to negosyo ng gobyerno. Kumukuha lamang sila ng mga private investor. Kaya mapapansin ninyo ang ating Pangulong BBM, naghanap ng mga investor. Pumupunta sa ibang mga bansa, naghanap siya ng mga investor. Papel niya yon. Yon ang rules sa ating Pilipinas. Ngayon, sinong may karapatan nga magninegosyo? Binigay ang karapatan sa mga NGO, non-government organization. Sa batas ng Pilipinas, 4 na batas ang nagsasaad nga ang mga NGO may karapatang magnenegosyo. At ang karapatan ng gobyerno, bigyan ng permit to facilitate the project under kung ano mang klaseng kategorya ang negosyong papasukin ng isang private investor. Okay na? Maliwanag po ba? Ang ating gobyerno magbigay ng permit sa mga private investor kung ano man na kategorya ang ating pasukang negosyo, basta susunod lang tayo sa batas ng Pilipinas. So maliwanag. Ang ating gobyerno bawal magnegosyo. Pero ang kanyang karapatan categorize at bigyan ng permit ang mga private nga investor. Okay. When it comes to Oil Exploration Act, kasi ang ating papasukin nga negosyo ay Oil Exploration Act kasi hydrogen ito, then 60% sa negosyo natin ibigay natin sa gobyerno. Sa ating ang 40% sa ating net sales mapupunta sa private investor sa atin. At itong 40% nga kinikita natin bilang private investor, ito yung ating
pagparti-partihin at dito manggagaling yung benepisyo ng mga may-ari ng korporasyon. Maliwanag po. Okay. So ang PDDY, isa lamang tayong private investor na makikilahok sa negosyo ng Pilipinas. Kailangan pag lumapit tayo sa ating gobyerno, meron tayong legalities of course. Bilang private investor, may pera, may plano, may feasibility studies, may time frame. At magipagkasundo sa ating gobyerno, magnegosyo tayo. Ay, merong mga katanungan, pumapasok ka agad. Papayagan kaya tayo ng ating gobyerno? Papayag kaya yung DENR sa ating negosyo? Alam niyo yung mga tanong na yan, basic eh. Hindi na dapat itatanong ng isang tao yan eh. Alam niyo kung bakit? Ang ating mahal na Pangulo naghanap ng investor. Hindi kayo matutuwa siya malalaman nga mayroon parang mga Pilipino nga nagkasa ng negosyo na yung kita ang ating programa ibigay sa mga kapuspalad. Hindi ba nakakatulong tayo? Hindi kayo matutuwa yung ating Pangulong malaman nga meron palang isang NGO, grupo ng mga Pilipinong magnegosyo, ngayong kita ipamahagi. Hindi susuluhin. Hindi ba malaking impact ito sa Pilipinas nga magnegosyo ang isang mga Pilipino, isang investor, isang korporasyon, ngayong kita ipamudmod sa mga kapuspalad? Alam mo, isip-isip po kayo dyan. Hindi na kailangan pag-uusapan. Matutuwa yung ating gobyerno nga malaman nga mayroon palang investor na Pilipino nga napakaganda ng layunin. Sa batas ng Pilipinas, may karapatan ang NGO magninegosyo at ito ay nakasaad sa ating batas. Ganun lamang po kasimple. So pag-usapan natin, no, meron diyang mga, actually, itong kwento ng mga korporasyon, no, maraming korporasyon, kailangan pag ilalapit sa gobyerno may pera. Maraming mga korporasyon dyan nga nangangarap nga pupuntahan daw nila si BBM para maghain sila ng negosyong deuterium. Ang ilang pagagastusin si BBM. Hindi maaari yon. Bawal magnegosyo ang ating presidente. Magbigay lamang siya ng permit sa mga korporasyon na may pera. Kung walang korporasyon ay walang pera, paano? Kaya kung may korporasyon at may pera, may plano, may feasibility studies, larga. So, ganon ang plano ng ating PDDY. Okay, no? Uulitin ko. Ang ating presidente, magbigay lamang siya ng permit para i-facilitate ang ating project. Ante ng project na ito, hinain ng isang inang bayan para masolusyonan ang gutom ng Pilipinas. Willing siyang mamumuhunan para lang po mamanahin ng mga Pilipino. Ang korporasyon na ito, may iligtas ang mga gutom. And then, mapunta sa mga karapat-dapat, sa ating mga plano. Pero ito yun, no? Okay. So, yun ang mga magagandang plano natin ngayon dito sa Pilipinas. Ang ating time frame, of course, ang isang plano, mayroong time frame. Ang ating time frame, ganito. Pero magbalik muna ako ng kaunti. Sana malinaw sa ating mga miyembro ng PDDY sa buong Pilipinas. Sana malinaw po sa inyo na yung ating ID, yung target natin nga plano ay hindi po ayuda. Ulitin ko ha, hindi ayuda, kundi preparasyon ito para sa benepisyo. Kaya sa mga membro dyan, uulitin ko, huwag kayo mag-ante ng ayuda sa PDDY. Walang payout dito. Meron dyan sa Davao. Niloloko ang ating mga miyembro. Kaya kinakasuhan na natin. Ang sabi nila,
mag-payout na raw ang PDDY, nilagay pa yung ating logo sa, pinagdikit doon sa logo ng Land Bank at doon daw ang payout. Kinakasuhan natin. May scam ang PDDY dahil sa mga coordinators na katulad nito na mayroong mga pang-sariling interest. Kaya sa mga member dyan, huwag maiinip. Kung meron man kayong mga ID, nabalitaan ko, laro na dyan sa Lanao del Sur, Lanao del Norte, nagsauli ng ID kasi naiinip. Ganito, no? Sa mga member nga naiinip, ang tagal daw. Gustong bawiin ang kanilang bayad sa ID nga 100 pesos. Gustong isauli. Alam ba ninyo, ito lang masasabi ko sa inyo. Ang isang ID, pag kumuha kayo, pinipilit ba kayo? Hindi kayo pinipilit. Yung 100 pesos ninyo, ang tawag niyan, contribution. Nag-donate kayo ng 100 pesos, bayad sa ID. Ngayon, ang ID natin, hindi po libre. Kasi hindi po yan, walang libreng ID. Kahit pa yung mga anak niyo sa paaralan, nagpapa-ID. Yan ba'y may libre? Pag manarbaho kayo doon, mayroon bang libreng ID? Babayaran nyo lahat yan. Bakit po? Mayroong materyales. Ang ID ninyo, nag-donate kayo ng 100 pesos para magkakakuha kayo ng ID. And then, ang tawag dyan, membership fee. Contribution, membership fee, donation. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang membership fee, donation o contribution, no refund. Bawal ito, hindi ito refundable. Okay, no? Meron ako example sa inyo. Halimbawa, meron kayong 1,000,000 nga pera. Gidonate mo sa foundation. Bago mo i-donate yon, heartily given. Donation nga eh. Heartily given. Bawiin mo? Kaya nagbago ang isip mo? No. Ganun din ang istorya ng membership fee, contribution at donation ay no refundable. Pero sa atin sa PDDY, ito lang yon. Kung ang ID ninyo, hindi ninyo na-damage, hindi nasulatan ng pangalan kasi open ito, pwedeng sauli. Pero once na nasulatan mo ng pangalan ito, na-damage mo na ito, ay hindi pwedeng isauli. Kung gusto mo, kasuhan ng association. Punta ka sa PAW, pag nakita nga ang ID mo ay membership fee, ang 100 pesos mo, wala pong papatol sa iyong abogado. Maliwanag. Kaya payo ko sa inyo, iingatan na lang yung mga ID card. Ganito kasi yun, ano? Itong ating mga ID card, ng 100 pesos nga contribution mo, nagagamit mo ito. Habang wala pa yung ating proyekto, nagagamit mo ito kasi hindi man siya kasama sa mga valid, sa listahan ng mga valid ID sa Pilipinas, pero kinikilala siya ng mga Palawan, mga money remittances, sumakay ka ng bus, sumakay ka ng eroplano, kinikilala siya. Pero hindi namin pinupurso ito ng valid IDs. Why? Hindi siya kasama sa listahan ng mga valid IDs sa mga transaksyon ng government transaction. Pero kinikilala siya. Nakakatulong po ito. 100 pesos, nakakatulong sa inyo. Pangunahin ninyong pakinabang sa ID card. Ba't nga ba ito nagiging valid? Ba't ito nagiging kinikilala ng mga money remittances? Unang-una, isa siyang card kompleto. May SEC, registration, at pangalawa, may perma ng abogado. Kung i-research nila kung sino ang abogado nito, ay hindi po biro, di kampanilyang abogado. Nilagay ang kanyang perma sa isang ID. Ibig sabihin, naka-back up ang pagkatao niya, buong credibility niya, naka-back up sa iyo. Ganyan kabigat ang PDDY ID. Kaya sa mga nagsasabing scammer dyan,
Huwag lang sa Facebook, ha? Hindi ko lang mahuli yung inyong mga pangalan. Kasi legal ang ating operasyon. Legal ang ating operasyon. Kung sa ngayon, makukuha ninyo ito ng 100 pesos. Pag nagmaterialize na yung project na ito, baka napakamahal nito. Baka hindi nyo ito makukuha ng 50,000. Bakit po? Lifetime benefits. Kung ang anak mo, pinanganak mo ngayon, 7 taon mo lang ngayon, nagbenepisyo na siya, pamana mo to sa mga anak mo. Siguro maliwanag, naintindihan ninyo. Okay. Kaya pananawagan sa mga Pilipino, habang bukas pa yung programa natin, huwag kayong mag-alinlangan. Kasi programa itong benepisyo sa mga Pilipino. Pag nakuha na natin ang ating target, nga magiging miyembro ng ating asosasyon, magsara ito. Wala na kayong makukuhang numero. Binibilang natin ang ating mga miyembro sa pamamagitan ng numero. At please, 1 time lang kayo kukuha ng numero. Huwag 2. Okay, no? Lalo kung nakapirma ka sa master list, sa database master list form at na-submit sa office, huwag mo nang kukunin. Kung nawala yung ID mo, i-verify natin. Ma-verify natin ang pangalan mo. Pwede kang kumuha ng panibagong ID. Same barcode o same control number. Okay, so ang ating programa, meron tayong time frame. Ang time frame natin, 6 to 7 years mula itong taong 2022. Sana bukas na yung ating negosyo, bukas na yung ating korporasyon at may kita na ito at nagbenepisyo na yung ating mga member. Okay, no? Ulitin ko uli, habang asosasyon pa tayo, member kayo. Pag tayo ay nagpurso para maging korporasyon, kayo ay may-ari. Incorporator. May-ari kayo ng korporasyon. Yan ang plano ng Inang Bayan ngayon sa mga Pilipino. Ang ating time frame, 6 to 7 years. Bakit po? Bakit? Saan nakabata yung ating time frame nga 6 hanggang 7 taon? Okay. Ang plano na ito, may koneksyon sa ating kalikasan. Sabihin na natin plano ng Diyos. Tayong lahat ginagamit lamang na kasangkapan para matupad ang mabuti sa Pilipinas. Ang Pilipinas, sabi nila, bayan ng Diyos, agree ako. Ang mga Pilipino, mga anak ng Diyos, agree din ako. Wala tayong dapat pag-usapan doon. May koneksyon ang ating time frame sa kalikasan. Ito, no? Ang langis sa Saudi Arabia, ayon sa balita, mga 7 taon pataas. Wala na. Depleted na po yan. Dahil wala na, nakikita nila ngayong kapalit ay hydrogen. Mga news, ha? Research kayo ng Pilipinas. Susundan natin ang 7 taon. Kailangan sa 7 taon na ito, bukas na yung ating negosyo. Bakit po? Magninegosyo tayo, ang market natin ay buong mundo. Buong mundo po ang ating market. Kasi mauubos na yung langis o gasolina sa gitnang silangan. Kailangan ng ating negosyo, umaandar na rin. Sila po yung ating customer, sila yung ating market. Yun ang ating plano. So, pangalawa, nagmamadali ang Diyos. Kailangan mauubos na yung langis sa Saudi Arabia. Yun kasi ang dahilan sa pagkasira ng ating planeta. Ang mensahero ng Diyos, mga scientist nga nangyayari nung makaraang taon lang. Kung ako nagkakamali, November o December 2023. Ang sigaw ng ating mga scientist, ang ating planeta 3 to 5 years na lang
yung susunod nga mga taon, hindi na po healthy. Mga trahedya nga lilipol sa buhay ng tao. Magmasid kayo at makinig sa balita. Huwag kayo puro makamundong pangunawa. Babalik tayo lang, no? Sigaw ito ng mga scientist. 2030 ang target. Kailangang magpalit na ng enerhiya ang ating planeta. Deuterium na. Kasi kung hindi ito magawa ng sangkatauhan, ay malilipol tayong lahat. Kaya Diyos ang may plano nga kailangan magpalit ng enerhiya ang ating planeta. Kailangan mauubos na ito at ang target nga maubos ito, alam ng mga scientist, 7 taon pataas, wala na. Kasi kung 2024 ngayon, plus 7 taon, insakto 2030. Okay, no? Kung hindi natin magawang mga Pilipino ang isang malaking korporasyon, nga tayo ang may-ari, tayo ang magnegosyo ng ating kayamanan, then, aagawin ito ng mga bansa sa gitnang silangan. Papasok sila sa Pilipinas at bukas ang ating bansa ng 100% sa mga private investor. Kumusta tayong mga Pilipino? Hindi kaya tayo maging karabaw ng mga dayuhang negosyante? Hindi kaya tayo naglilimahid sa karampot nga sahod dahil kumakapit tayo sa patalim? Hindi kaya mauulit muli na maging alipin tayo ng mga dayuhan sa ating bansa? Kaya makinig kayong lahat. Ang programa na ito para sa kinabukasan nating mga Pilipino. Magsama-sama tayo para mabuo na yung korporasyon nga pagmamay-ari natin. Pangalawa, alam ba ninyo itong problema sa global warming? Tandaan niyo ha? Yang mga mayayaman dyan nga maraming imbak na pera, pagdating sa gutom nga global financial collapse, yung imbak ninyong pera, hindi makakatulong sa inyo yan. Itong pagkasira ng ating planeta, walang mabubuhay na pananim, anong kakainin ninyo? Yung init ngayon nga hindi na po normal, hindi na po kakaiba na po ang ating panahon ngayon. Maniniwala kayo sa mga scientist, mga mensahero ng Diyos yan, pinapadala yan para iparating sa sangkatauhan ang kanyang mensahe. Magpalit ang enerhiya ang buong mundo sa pagkaubos ang gasolina, global financial collapse, sa pagkasira ng planeta, walang mabubuhay na pananim. Anong kakainin natin? Yung mga imbak niyong pera, hindi makakatulong yan. Sana sa oras na yon makakatayo tayo sa mga kalamidad. Kaya pakiusap, kung ang mga Pilipino sadyang tumbok ng Panginoong Diyos nga magiging may-ari, magiging redeemer tayo, magiging tayong ang ating mga kamay ang gagamitin ng Diyos. I-market natin ang deuterium sa buong mundo nga kailangan tayo ang may-ari. At alam ninyo, sa totoo lang, kung magagawa natin ito, kaya dito nakabase ang ating time frame. Time frame. Kailangan masusunod ang plano sa Diyos. 6 to 7 years mula ngayon, kailangan gawa na po ang ating korporasyon nga pagmamay-ari ng mga Pilipino. Yun lamang po. Sa mga membro ng PDDY dyan nga naningil ng ayuda, I'm sorry ha, walang ayuda sa PDDY, walang payout, walang grocery, walang pabigas. Hindi ito politiko para tayo ay nagpapakilala para lalahok tayo sa party list. Programa ito nga makapagligtas sa mga Pilipino. Yun lamang po ang masasabi ko sa ngayon. Sa mga naiinip, ingatan nyo na lang. May nabalitaan ako, pinupunit. I'm sorry sa iyo. Meron tayong disqualification bandang huli. Kung kailangan
Kaya sa mga Pilipino dyan hindi naniniwala, bahala na kayo. Wala akong makukuha sa inyo. Wala din ako makukuha. Wala kang makukuha sa akin. Okay, no? So hanggang dito lamang, palaala muli sa mga member ng PDDY sa buong Pilipinas, nasaan kayo naroon, maririnig ninyo ang aking boses. Ang PDDY hindi po ayuda, programang benepisyo para sa mga Pilipino at ililigtas ang ating mga lahi, ang inyong mga anak at mga apo. Yun lamang po. Sa Tidina po, sa ibang mga pagkakataon mag-usap tayo na kailangan nating magpursige tayo para mangyayari ito. Maraming salamat po. Magandang umaga, gabi sa inyong lahat.